Kamusta ka naman ngayong umaga, Siling? Buti naman at naalala mo na rin akong kamustahin. Siling naman, ba't ganyan ang sagot mo sa akin? Sapagkat pagkagising mo sa umaga, wala ka ng ibang iniisip kundi ang iyong tinali. Hindi mo na nga ako kinakamusta? Tila ba mas mahal mo pa yung tinali kaysa sa akin? Wala na kung mas mahal pa sa akin buhay kundi ikaw lang. Siya nga ba? Ngunit kung makikita kita hinihimas mo ang iyong manok, ibig ko na mainggit at magselos. Ngunit hinihimas ko lang naman yung aking mga alaga kasi sila yung nagdala sa atin ng grasya. Grasya ba o disgrasya? Gaya ng karanyang nangyari? Oo, natalo ako nakaraang araw pero alam ko na ngayon ang mga sistema para manalo. At nung nakaraang linggo, nung natalo ka, hindi mo ba alam ang mga bagong sistema? Yun ang disgrasya, Siling. Pero alam mo na paniginipan ko kagabi, hinahabol ako ng puting kalabaw. Alam mo anong ibig sabihin ng puting kalabaw? Ng pilak. Ano kung puti yun? Ang puti ay pilak. Ang ibig sabihin ay pilak. Hinahabol ako ng pilak, Siling, ng kwarta. Ngunit wala na ngayong kwartang pilak. Mayroon pa. Nagkabaon kaya walang duda mananalo tayo dito, Siling. Bigyan mo lamang ako ng 5 piso at mga kwarta na tayo. Ngunit Kulas, hindi ka pa ba nadadala sa mga panaginip mo iyan? Noong isang buwan na naginip ka ng ahas na numero 8 at ang pita kasi noon ay nagkataon sa 8 ng Pebrero. Ang sabi mo ay kwarta na. Ngunit tatalo ka na naman ng 6 na piso. Oo, ngunit hindi lang panaginip ang patayan ko ngayon, Siling. Inaralan ko rin ng bubuti ang kanilang kaliskis at balahibo at tenga para matukoy ko kung mananalo ba tayo dito. Hindi, pero alam mo, duda ako, nananalo talaga tayo dito. Kulas, natatandaan mo bang ganyan-ganyan din ay sinasabi mo sa akin ng isang linggo tungkol sa iyong talisain? Ano ang nangyari? Nagkaulam tayo ng pakang na manok. Oo, yun ay disgrasya lamang. Sige na, Siling. Kapag natalo pa ito, hindi na ako magsasabong kailanman. Totoong-totoo? Totoong-totoo. Kaya sige na, magmadali ka at magsusultada na. May kontrata pa ako sa susunod na sultada. Kaya kung hindi ako pupunta doon, kaya hiya naman. O bueno, kung sa bagay, magtatago lang naman ako ng pera. O ito. Pero huwag mo sana ako susihin pag naubos ang pambili natin ng palay, ha? Salamat, Siling. Ito'y kwarta na. Siguradong sigurado. O Beno, dyan ka muna. O Kulas, kamusta ka? Ay, kamusta ka, Siling? Nagmamadali kasi ako eh. Pupunta muna ako. Nandun niya si Siling, oh. Siling, ano ang nangyayari sa iyong asawa? Tila pupunta sa sunog. Ay, masahol pa sa sunog ang pupuntahan. Nandun na naman sa sabungan. Siling, talaga bang... Dali lang ha. Teban! Ano po yan, Aling Siling? O ito, 5 piso. Ipusta mo doon. Ando naman ang amo mo sa sabungan. Magdali ka, baka mahuli ka na naman. Ipusta ang 5 piso? Ano ba ito, Siling? Ikaw ba ay naging sabongera na rin? Si Shuning naman, hindi ako sabongera. Ngunit kung nagsasabong yung asawa ko, pumupusta rin ako. Ah, hindi ka sabongera. Ngunit pumupusta ka lamang. Siling, ako ba pinaglaruan mo? Shuning naman, halika, umupo ka, ipapaliwanag ko sa'yo. Ngunit huwag mo sana ipaalam sa kahit kanino ha. Oo, huwag kang mangalasa. Alam mo ba, Shuning, pumupusta ako sa sabungan upang hindi kami matalo. Ah, pumupusta ka sa sabungan upang hindi kayo matalo. Siling, ako ba ay niloloko mo? Hindi. Alam mo naman na ang dami na naming nalugi at natalo na pera nang dahil sa pagsasabong ng asawa ko. Nag-aalala ako na baka darating yung araw na mag-uulam na lang kami ng asin. Ginawa ko namang pigilan ng aking asawa, ngunit ito naging dahilan ng aming away. Kaya gumawa ako ng paraan. Sa tuwing nagsasabong ang aking asawa, pinapapunta ko si Teban sa sabungan upang kumusta sa kalaban. Sa anong dahilan? Pues, kung matalo si Kulas, ay nanalo ako. At kung ako naman yung matalo, manalo si Kulas. Kaya kahit sa anong paraan, hindi mabawasan ang aming kwarta. Siya nga naman. Ay, tila nagsusultadahan na. Ay, sumasakit na namang ulo ko dahil sigawang iyan. Ikaw kasi, bakit ka ba kasi pumili ng bahay na nasa tapat ng sabungan? Anong ako yung pumili? Yung gusto kong bahay, yung tapat sa simbahan. Ngunit ang gusto ng aking asawa ay yung tapat sa sabungan. Ay, siya nga pala, Steve. At ikaw ko, sa'yo na
dumating na ang rasyon ng sabon at wala ka ni Aling Tigay. Baka tayo na mabusan. Hindi! Siyempre, pagtitira tayo ni Aling Tigay, sayang naman ang pagkukumari namin. Oh, eto na pala si Teban, tumatakbo. Nanalo tayo, Aling Siling, nanalo tayo. Oh, mabuti naman, Teban, pumunta ka sa kusina para pagdating ni Kulas, mabuti ang ating ginagawa. O Benok, lumakad na tayo. Oh, Kulas, kailan ba hindi kayo nabutan ng kalabaw na puti? Huwag mo na nga yung banggitin yan, Celine. Talaga ako yung malas. Yung manok ko ay natalo. Talaga wala talaga akong swerte. Ganyan talaga ang sugal, Kulas. Minsan matalo, minsan manalo. Hindi ayaw ko nang magsabong. Sinusumpa ko na yung sabugang na yan. Tila, ayaw ko nang marinig ang mga sabugang yan. Sana'y magkatotoo na yan, Kulas. Hey, Gulas, kamusta ka? Ay, Castor, palagi akong talo. Talagang malas talaga ako. Alam mo, kanina, yung nagsabong, yung manok ko, naglapakan sila sa kalaban sa ere. At, yun, yung manok ko yung nanalo. Pero alam mo kung saan ako pumusta? Saan? Sa kalaban. Kaya ayaw ko na talaga magsabong. Bakit naman? Eh wala namang maraming nagtalo sa iyo. Anong walang maraming nagtalo sa akin na halos tutong na nga natira sa amin natitipon? Pero hindi yan katiran upang magtapos ka ng sabong. Ano ba hindi tama? Sapagkat pag hindi ka na magsabong, maaaring mawala na ang iyong pera na lahat natatalo sa iyo. Pero pag magsabong ka pa, maaaring mo pa itong mababawi. Pero mas lalo ako mababaon yan eh. Mas tama si Celine na ang sabong ay swerte-swerte lamang. Pero ang aking swerte ay sobrang sama. Swerte-swerte. Ako nga eh, lagi akong nanalo. Ngunit paano iyon? Taong ito, hindi ako pumusta sa aking manok. Pumupusta ako sa manok ng kalaban. Eh kung yung manok mo ang manalo, Hindi maaaring manalo ang aking manok. Ginagawan ko ng paraan. Hoy Castor, huwag mo akong biruin. Alam mo, mainit yung ulo ko ngayon. Ano bang biro ang sinasabi mo? Ito'y totoo. Kung hindi lamang kita kaibigan, hindi kita sasabihan ito. Eh, ano bang gagawin mo sa manok mo? Oh, ito Castor. Ngayon, kumuha ka ng isang karayong. Karayo? Oo, yung pinanahit. Ah. Oh, ito karayo. Magmasid ka. Ang bawat manok ay may litis sa paa, na kapag iyong dinuro, maaaring manghina ang paa. Kaya ang manok na ito ay hindi na makakapalo. Ah, so makatuwid, hindi na ito makakapalo tong manok na to. Siguradong matatalo to. Oo, natural. Pumunta ka ng sabungan at ilaban ang manok na ito. At palihim ka na pumusta sa kabilang panig. Ah, magaling na paraan. Nakita mo na, ang hirap sa'yo, hindi mo ginagamit ang iyong ulo. Pero hindi ba yung pandaraya? Pandaraya. Oo, pandaraya. Sino bang taong nananalo sa sugal na walang ginagamit na pandaraya? O ikaw lamang ay bumabawi sa pera na iyong natatalo. Sa bagay, malaki na yung natalo sa akin. Nakita mo na, Kulas? Hindi ka mandaraya. Gaganti ka lamang. Siya nga, may katwiran ka. O ano pang hinihintay natin? Tayo na. Eh, Castor, hintayin ko muna yung asawa kong si Celine. Bakit ano pang kailangan? Alam mo, yung asawa ko yung naghawak ng supot ng aming bahay. Naku, ito si Kulas. Talunan pa sa sabungan, talunan pa sa bahay. O, sige. Oo, Castor. O ano naman? Alam mo, si Celine, mukhang malapit na siya umuwi dito. Ayoko makita ang kanya dito. Huwag ka sana magalit. Oo, aalis na ako at makahanap na rin ako ng pareto ng manok mo. Sige. Ano ba yan, Kulas? Akala mo ba sinusumpa mo ng sabungan? Celine, kahit ngayon na lang. Tiyak, makakabawi tayo. Si Kulas naman, para talagang asukal. Pabago-bago mo Mas baka na yung motor. Ano ba yan, Kulas? Akala ko ba sinusumpa mo ng sabungan? Sige na, Celine, kahit ngayon na lang. Tiyak, baka kwarta tayo. Si Kulas talaga. Parang presyo ng asukal, pabago-bago. Hayaan mo na. Sige na, Celine. Kapag ako pa'y natalo dito, patayin mo na lahat ng aking lahat na tinali. Baka pangako na naman yan na napapangako. Hindi, Celine. Oh, si Shuning nga ati testigo. Sige na, Celine.
Dito na lamang. Pag ako'y natalo dito, patayin mo na lahat ng aking mga tinali. Ngunit baka pangako na naman yan na napapako. Hindi Siling. Oh, si Shuning, siya ang ating testigo. Hayaan mo na, Siling. Ako ang iyong testigo. O bueno, ngunit tandaan nyo ha, ito na lamang ha. Oo, Siling, itaga mo sa bato. Sige, ilan ba kailangan mo pera? 20 piso. 2 piso? Sus, Mariosep. Oo, Siling, 20 piso para makabawi tayo. Hayaan mo na, Siling. Ito naman ang kahulihan na. Sige, ito. Salamat, Siling. Ito'y kwarta na. Sigurado. Oh, Beno, dun muna kayo. Taban! Opo, Aling Siling. O ito, magmadali ka. Doon naman yung amo mo sa sabungan. 20 piso? Ito ay, Sige na, punta ka na doon. ito todo ko? Oo, todo. Ay, ikaw naman, Shuning. Bakit mo naman inayunan si Kulas? Hindi bali, ito naman ang huli na. Kung sa bagay, ngunit Shuning, hindi lamang kwartang inaalala ko. Pero ba? Alam mo namang maraming masamang dulot ang bisyong iyan. Tulad na lamang ng pagnanakaw, pagdaraya, at ano pa dyan. Kaya nangako naman sa'yo sa kulas. Ano naman, isulat mo sa tubig yung pangakong iyan. Ikaw naman kasi, Siling eh. Bakit hindi mo tigasan ang loob mo? Nangako. Nung pumunta ang asawa ko sa club, minula ko siya mula ulo hanggang talampakan. O ayun, di na siya ulit pumunta sa club. Isang buwan ka nga hindi lumabas sa bahay niyo kasi nangitig yung mukha mo. Oo nga, ngunit yun ay sandali lamang. Isabihan ay tsokolate na naman ulit kami. Hindi ko kaya magagawa yun. Mas mabuti pa magtiis ako kaysa gawin ko yun. Yan, tinatapos ng sultada. Sino kayang nanalo? Malalaman natin yan pagdating ni Teban. Sana umuwi agad si Teban para hindi siya maabot ang class. Siling, huwag kang masyadong magtitiwala kay Teban. Huwag kang mag-alala, mapagkatiwala ang tao si Teban. Ngunit Siling, alam mo ang pera ay mainit sa palad ng tao. Aling Siling, natalo po tayo. Ay, okay lang yan. Di bale, kahit natalo tayo, nanalo naman si Kulas. O siya, pumunta ka na sa kusina, baka maabutan ka na naman ni Kulas. Talagang maganang paraan na yan, Siling. Oh, bakit ka malungkot? Nag-aalala ako, ngayon nanalo na si Kulas. Mas lalo na siyang malulong sa bisyo. Oh, ano ngayon? Di manalo si Kulas, kung matalo ka, sa'yo pa rin naman ang kwarta. Ikaw pa rin naman ang mahahawak ng supot. Ay, Siling, kung malas ko talaga, hindi na ako magsasabong. Ha? Ano ka mo? Teban! Ano po iyon? Hindi ko akalaing magnanakaw ka pala. Magnanakaw? Ako? Bakit po? Ano, bakit? Ibalik mo sa akin ang pera. Alin pong pera? Ano? Ang pera binigay ko sa iyo sa sabungan para ipusta mo. Natalo po eh. Sinungaling. Kung natalo ka, edi sana nanalo si Kulas. Tila gumugulong salitaan. Teban, pumunta ka ba sa sabungan kanina? Opo. Teban, saan ka ba kumuha ng kwarta? Kay Aling Siling po. Ha? Kang Siling? Huwag ka sana magalit, Kulas. Kumusta lang naman ako sa kalaban kasi para kung matalo ka, manalo ako. At dahil doon, hindi mabawasan ang ating kwarta. Uy, Siling, pinipilitan mo pa kung hindi na magsabong. Pero ikaw pala yung sabungera sa atin. Kahit manalo pala aking mga, kahit wala rin pala. Kahit kung matalo ay bali mayroon pa din. Parang tanga din pala ako dito eh. Teka nga. Balik tayo sa usapan. Teban, nasa na yung 20 piso? Siling, yung manok ko ay nanalo pero kumusta ka sa kalaban? Talong gumulo. Umusta ka sa kalaban ng manok mo? Oo, pero pinilayan ko manok ko para matalo. Pero yung pag pinakawalan ko na yung manok ko at nung kalaban, tumakbo yung manok ng kalaban, kaya natalo ako. Gusto mo maniyope, tapos ikaw yung natitiyope. Nagpatawa pa. Oo nga, bakit tumatawa, Siling? Shuning, natatawa ako kasi wala lang, masaya ako. Dito ka na magapunan. Iimbitahin mo yung mga kaibigan natin, pati na si Tikay. Tikay, maghahanda ako. Ha? Maghahanda? Oo, Teban, handa mo pala yung ha? Opo. Bakit tayo maghahanda? Inatalo ako ng mahigit na 40 piso. Hindi bale, ipaghahanda natin ang huli mong paalam sa sabon.
huling paalam? Oo, dahil nangako ka at nanumpas na hindi ka na magsasabong. Bukod pa dyan, hindi na tayo bibili ng ulam. Bakit? Eh kasi, meron ka pang 6 na mga talisain dyan. Yan, lulutuin ko yan, aadobuhin, araw-araw, o di, hindi na tayo bibili ng ulam.